Sino pa nga ba ang hindi nakakaalam sa bansang ito? Matatagpuan sa hilaga ng Pilipinas ang nag-iisang bansang nakaranas ng nuclear attack sa kasaysayan ng ating mundo. Noong World War II, ang Empire of Japan ay dalawang magkasunod na beses ang ginawang paghulog ng atomic bomb ng United States sa syudad ng Nagasaki at Hiroshima upang matigil ang gyera sa Asya. At makalipas nga ang 81 years, paanong ang bansang ito ay naging isa sa mga matatawag na superpower sa Asia. Mula sa kanilang technology, high-tech at advanced na imbensyon, car manufacturing, anime, manga, at kung ano-ano pa mang mga produkto na galing sa Japan, hanggang sa kanilang ekonomiya at military forces, sadyang nakakabilib nga ang kanilang naging rebuilding pagkatapos ng trahedyang nangyari noong World War II. Dahil sa kanilang napakagandang bansa, milyon-milyong turista ang bumibisita sa Japan taon-taon. Well, hindi na nga ito nakapagtataka dahil sa taglay na yaman ng bansang ito, kahit pa sa sobrang moderno ng Japan, hindi pa rin nila pinapabayaan ang kanilang ancient tradition, kung kaya't kitang-kita naman ito sa kanilang pag-aalaga at pagpe-preserve sa mga ancient temples at iconic landmarks sa bansa. Hay nako, Japan, mapabata, lalaki, babae, kahit sino pa man, nasa bucket list to yung gusto mapuntahan ang Japan. So anyway, saan nga ba sa Japan magandang pumunta? Anong language ulit ng Japan? Ni hao. Tama ba? Parang ni hao Chinese yun Ano ba naman? So, ayun. Saan nga ba? Sa Tokyo. Right? Sorry, hindi pa kasi ako nakakapunta sa Japan. Puro mga pictures lang, mga videos. Hanggang dun pa lang ako. So, anyway, yun nga. Anime, mga manga. Ang akala ko talaga dati, yung mga manga is source of vitamin C. 'Di ba? May mga manggang hilaw, merong iba naman 'yun. Dream destination, nasa bucket list siya ng lahat. Mapa-Asian ka man, mapa-European, American, Canadian, taga-Africa, taga-India, taga-Australia, talagang lahat gustong mapuntahan ang Japan, which is well, yun nga mapadamit pa lang natin. Ano to? Chinese ba to? Or regalo lang to Japanese nasulat ba to? Hindi ko talaga alam. Kailangan maging proficient tayo. Paano tayo makakapunta sa Japan yan? Wala man lang ako alam sa cultures nila. Bago pa sumiklab ang World War II, ang isang naging rason kung bakit naghasik ng gyera ang Empire of Japan sa Asia ay dahil sa kakulangan nila ng mga natural resources. Kung kaya't noong September 18, 1931, ang kanilang puwersa ay inatake ang Manchuria na isang rehiyon ng China. At dahil sa naging desisyon ni Hitler na pamunuan ang kabuuan ng Europa noong September 1, 1939, ay naging opisyal na nga ang pagsisimula ng pinakamadugong gyera sa kasaysayan. Kabilang rin ang ating bansa sa inatake at naging biktima ng karahasan mula sa mga mananakop na Japanese Imperial Forces. Sumatotal, nasa 60 to 85 million katao ang nasawi sa buong mundo noong World War II. Dahil sa marahas na sinapit ng mga sinakop ng mga Hapon, ang US ay napilitang ibahin
bantayan at siguraduhin ang Japan ay hindi na kailanman magiging agresibo sa mga kalapit nitong bansa sa Asya. At noong 1945 hanggang 1947, inilunsad nila ang de-escalation at demilitarization. Dahil dito, ang kanilang batas na Article 9 of the Constitution of Japan ay nagsasaad na hindi na kailanman magkakaroon ng armed forces o military ang kanilang bansa at hindi rin sila pwedeng magdeklara ng gyera. Anumang pwersa ng pangdigma mula Navy, Air Force at Army ay mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang sariling konstitusyon. Sa halip, ang Japan ay merong self-defense forces na promoprotekta sa kanilang bansa at nasasakupan. At ito ay kailanmang hindi pwedeng gamitin upang umatake o sumakop. Kung kaya't mula noong 1954, ang kanilang self-defense force ay hindi pa sumasabak sa kahit na anong klase ng gyera. Okay. So, ganun pala yung naging constitution nila. Wala silang army, pero meron silang self-defense. Somewhat na loophole, kumbaga. Yun bang naging guilty ang Japan na, okay, eting nagawa ng mga ninuno natin noong World War II, sinakop nila ang kabuuan ng Asia, somewhat na naging devastated, right? Ang daming namatay na tao. So you know what? Iibahin natin ng konti yung batas. Huwag tayong magkakaroon ng army, sa halip, self-defense lang. Napakalakas pa rin ng puwersa nila na pangdepensa. Hindi lang siya pwedeng, hindi nila pwedeng sakupin yung mga iba't ibang bansa kasi nga nangyari na eh. Wala nang may gusto pa ng gyera sa lahat. Hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Ay nako, bakit ba hindi magtanda ang mga leaders, right? Mga presidente ngayon eh. Porket hindi sila yung nasa front lines, hindi sila yung mga nasa battlefield. 'Di ba? Kung magdeklara sila ng gyera eh, para ewan. Mabago sana yung pananaw natin sa mga ganyang klaseng bagay. Ay nako, may mga drone na sila ngayon. Kokontrolin na lang siya ng isang tao sa isang napakalayong lugar. Imagine, 8 months, 10 months kang nag-training bilang isang sundalo, tapos isang drone lang, isang remote lang na device yung babaril sa'yo, magpapasabog sa'yo. Yun na yun. Yung naging training mo, sumabak ka pa naman sa training kung ganun. Drone lang pala yung babaril, papatay sa'yo. Hindi ba? Nakasuot ka pa ng helmet, mga military gear, sobrang, pinagtuunan mo pa ng pansin paano humawak ng baril, right? Naging asintado ka pa naman, tapos isang drone lang pala. Hindi nakakatawa. Something siya na, eto yung nangyayari ngayon, modern equipment, kumbaga. 'Di ba? So, nakakasad, sobrang dapat talaga itigil ang mga gyera. At noong 1950s, nagsimula ang pag-focus ng Japan sa kanilang ekonomiya, manufacturing at industrial rebuilding na nagdulot sa makabago at modernong capitalist country sa rehiyon ng Asia. Ang US din sa panahong ito ay nagbigay ng $2 billion upang matulungan ang bansa na makabangon sa kanilang pagkakalugmok dahil sa gyera. Mula sa kanilang automotive and technology, tulad ng mga sikat na brands na gaya ng Toyota, Honda at Nissan, ay naging praktikal at abot-kayang sasakyan para sa mga tao, hanggang sa kanilang mga electronics at gaming na tulad ng Sony at Nintendo. Dito ay nag-umpisang makilala ang Japan sa world stage, hindi bilang mananakop,
kundi bilang reformer at manufacturing giant dahil na rin sa kanilang disiplina at pakikipagkapwa-tao, ang nasyon ay ibang-iba na kumpara sa naging estado nito noong World War II. Ang dating military-industrial complex ay naging isa sa mga paboritong pasyalan ng marami. Ilang beses na rin itong itinampok sa mga iconic Hollywood films na tulad na lamang ng Tokyo Drift. At sino ba naman kasi ang hindi mabibighani sa ganda ng Japan? Ang ilan lang sa mga napakasikat na pasyalan sa bansa ay ang Tokyo busy streets, Kyoto's ancient shrines, Osaka's food markets, ang iconic na Mount Fuji, at mga historical ancient sites na matatagpuan sa iba't ibang parte ng bansa. Kung kaya't hindi lang ang mga kabataan ang inaasam na makabisita sa Japan, kundi sino man. At sino pa nga ba ang hindi makakakilala sa kanilang napakasikat na ramen, sushi, mga seafoods, at kung ano-ano pa mang sikat at katakam-takam na food cuisine. Lalo na rin ang kanilang naglalakihang mga skyscrapers. Siyempre, pati na rin ang mga JDM. Mula sa mga iconic na sasakyan na tulad ng Supra, GTR, RX-7 at hanggang sa makabagong Acura NSX. Talagang ang Japan nga ay isa sa mga bansang dapat bisitahin nino man. Bucket list, ika nga nila. So dito sa Canada, magkano nga ba yung ticket? Ayun, 1,184. medyo may presyo, right? Kasi yun, ticket pa lang siya, wala pang hotel, pangkain, pangpasyal, pambili ng souvenirs, mga abubot, right? So, oo, may presyo. Pero syempre, yun na nga, napakaganda ng bansa, kaya napakadami ring bumibisita. Ang daming, it doesn't matter. Pwedeng mahilig ka sa mga pagkain, sa mga sasakyan, sa mga nature trips, mga historical sites, nandun sa Japan. Right? Meron sila niyan. Yun yung maganda. Hindi lang siya iisang bagay, kumbaga. Kailangan nating mapag-ipunan and siguro soon. Tsaka if ever man bibisitahin natin ang Japan, saan tayo pupunta? Tokyo? Okay din, no? Ano ulit yung busy na street? Anong tawag doon? EDSA. Ngayon, yung isang napapanood ko pa na ginagawa ng karamihan is yung kumakain ng mga live na, mga seafoods, mga octopus. Parang okay din itry yun eh. Kakayanin kaya? Oo. Baka sumakit sikmura ko niyan. But in all seriousness, isa siyang travel destination ng maraming tao. Sa kasalukuyan, ang bansa ay may $4.38 trillion na GDP at masasabing isa sa mga global hub ng manufacturing, industry at tourism sa buong mundo. Nasa 300,000 Filipino residents din ang naninirahan sa bansa na kadalasang nagtatrabaho sa manufacturing, nursing, caregiving, English language education at sa service sector. Ang nakaraan ay sadyang napakahirap ngang kalimutan, lalo na kung mapait ang ating pinagdaanan. Ngunit sa makabagong panahon at sa kasalukuyan, atin sanang pag-aralan at sikaping ang leksyon na hatid ng nakaraan upang ito ay hindi na maulit pa sa ating kasaysayan. So there you have it.
pwedeng yung isang bansa dati na mananakop, pwedeng magbago, di ba? Pwede namang magkaroon ng reformation, kumbaga. Yeah, fine. Isa tayo sa naging apektado, victim ng pananakop ng mga Hapon. And obviously, walang may gusto sa sitwasyong yon. Ang daming namatay. Sana man lang, talagang itigil na no, yung mga gerang yan. Bakit yung mga leaders, mga presidente, dapat sila na lang tung makipaglaban, makipagpatayan? Alam mo yun, hindi yung mga sundalo, right? Ewan. Pero ayun na nga, napakaganda ng Japan, napakaganda ng bansa. Andun yung disiplina rin ng mga tao. Hopefully soon makapag-ipon tayo and para mabisita rin natin ang Japan. Anong buwan ba yung pinakamura, yung mga ticket? Timingan natin, baka mas... Oo, kapag pasok siya sa budget, dun tayo mag-flight. Akala ko dati, kapag nag-travel ka, ticket lang yung iintindihin mo. May hotel ka na, 'di ba? Sa hotel, may pagkain na. And yun na yun. All-inclusive kung tutuusin. Pero hindi. Madalas, may mga ganong klaseng mga promo, right? Na andun na lahat sa ticket, hotel, pagkain, lahat-lahat. Pero madalas, sa mga plane tickets lang, sana babaan. Ay nako, napakamahal. Oo, but anyway, napakaganda ng topic na to. Nagsimula sila as a kalaban, as a villain, kumbaga. Sila tong pumatay ng mga tao, sumakop sa mga ilang bansa. And bandang huli, naging mas mabuti yung bansang ito. Ang daming yan, nakikinabang sa produkto ng mga Japanese. Honda, Toyota, kahit saan ka magpuntang lugar, makakakita ka niyan. Hindi naman sobrang late, but alauna na, 1:13 na dito sa Canada, lahat ng tao tulog na. Ako lang sobrang energetic pa din. But napakaganda ng topic. Sana wag na tayong magkaroon pa ng war, ng mga gyera. Yung pagsakop ng Japan sa Pilipinas, na nagdulot din sa kanila ng nuclear attack, right? So, hindi talaga maganda yung consequences ng gyera. So, anyway, sana babaan yung ticket. Para makabisita rin tayo sa Japan. But hanggang sa ating next walang kwentang usapan. See you next time!